Aray, daing ni Javier nang mauntog ang ulo sa hamba ng pintuan ni Bindang, halos 6-footer kasi siya at hindi niya napaghandaan ang mababang pintuhan. Nako bossing, masyado ka kasing matangkad, di ka kumasya sa pintuan ng palasyo namin, alalang tura ni Bindang, inakay siya nito paupo sa upuan sa maliit na sala ng bahay nito. Napabagsak siyang umupo, daing ulit sa tumamang likod, matigas ang purong kahoy na upuan ni Bindang. Sir, ano ba naman, konting ingat lang, wala po tayo sa bahay mo na puro malambot, dito puro matigas, ubus-pasan siyang turan sa amo. Shelo, pahingi ng yelo, tawag kay Shelo para malagyan ng yelo ang noo ng amo at hindi magkulay talong. Bawas pogi points pag nagkataon, asiwaman ay idinampi ang yelo sa noo ng amo. Shelo, tawag ulit sa dalagita na nasa tindahang abala na nagtitinda sa mga bumibili, pagkatapos mo dyan magdala ka ng maiinom dito, utos sa dalaga. Tubig, juice o soft drinks, rinig na tanong ng dalagita. Soft drinks, sigaw niyang sagot, ate, Coke, Sprite o Royal, tanong ulit nito. Coke na lang, anang naman ni Bindang, ate, 1.5 litro o 8 ounces, tanong ulit ng dalaga. Halos mahilo-hilo na si Javier sa usapan ng dalawang babae, pati si Shelo ay nahawa na kay Bindang. Litro, sagot ni Bindang, baso o straw, tanong ulit ng dalagita. Ano ba Shelo, ako ba'y pinagluloko mo? Baka gusto mong kurutin kita dyan, ubos-pasan siyang turan na sa inampon. Sa singit o sa tainga, hirit pa nitong nakangiti. Sa singit para masakit, inuubos mo talaga pasensya ko, hindi na mapigil ang bulalas. Sabi ko nga, baso, turan nito sa kanila habang papunta sa kanilang munting kusina. Napapangiti si Javier sa dalawang babae, nakita ni Bindang ang nakakalokong ngiti ng amo, diniin niya ang hawak na yelo sa noo nito. Dahan-dahan naman, angal nito sa kanya, iyan hawakan mo, ikaw na gumamot dyan, mataray na turan sa amo, naasiwa na kasi siya. Matapos ay tumayo at pinuntahan si Shelo sa kusina, sabay pa simpleng inamoy ang kilikili at damit. Mahirap na, baka ma-turn off si bossing mas lalong walang pag-asa. Paglabas nila sa kusina ay dinulutan nila ni Shelo ng maiinom at biskwit, nakita niya ring sumenya sa lalaki si Shelo, at komandat naman ang lalaki nang makitang unti-unting lumapit si Shelo, at tipong hahalikan ang boss niya. Mabilis na naibuga ang coke na nasa bunganga at saktong nataman ang lalaki, hindi natuloy ang halik sana ng dalagita rito. Uunahan pa akong halikan si boss, anya sa sarili, tawang-tawa si Shelo, nilingon niya agad ang boss nang makitang basa ang damit nito ng malamig na coke. Tumayo siya at lumapit sa boss, nako sir, pasensya ka na, hindi ko napigilan hinging paumanhin rito habang pinapagpag ang nabasang parte ng damit nang bigla nitong habarin ang damit. Maging si Shelo ay napanganga habang hinuhubad ng amo ang damit nito. OMG, my gulay, so yummy, bulalas ni Shelo, lumapit sa dalagita si Bindang at tinakpan ang nanlalaki nitong mata, huwag kang tumingin, uncensored yan, turan dito. Nako ate, top lang naman, di pa hinuhubad ang baba, malay mo habarin din. Bagahan mo pa sa baba naman, pilyang bulong pa ni Shelo sa kanya, habang nakitang basa rin ng konti ang maliit na bahagi ng pantalon nito sa tapat pa talaga ng ano. Kahit na, giit sa dalagita, ate huwag kang ang KJ, kumbaga sa palabas PG pa lang, hindi pa SPG, kaya suitable pa rin sa aking manood. Ngiting turan pa rin ng dalagita. Pumasok si Bindang sa loob ng kwarto at naglabas ng damit-damit ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Mabilis na iniabot sa amo, yan isuot mo, utos sa lalaki, paano ba naman kasi ay kanina pa nakikipagpatintero sa mga lamok, ayaw pang umangal. Nangingiti siya sa hitsura nito, pagkasuot ng damit na ibinigay, hindi nila mapigilan ni Shelo ang mapahagalpak sa nakitang hitsura nito pagkasuot ng damit ng ama, medyo may kapayatan ang ama nito noon, kaya halos balot na balot ito, at ito pa, bulaklakin ang polo ng ama, kaya medyo bedoy, pero pag ang amo nagsuot parang mas bumagay pa sa kanya. Binalingan niya si Shelo, Shelo, pagbilhan mo nga yung natawag sa harap ng tindahan, inuugat na sa katatawag sayo, pantataboy sa dalagita, nakita niyang nakatitig lang ang boss sa kanya, nako boss, baka matuno ako niyan, pasaring sa amo, ngumiti ito sa sinabi niya, nagtaka siya. Mukhang maganda ang mood ng Herodes anang ng isip.
Bindang, may boyfriend ka na ba? Hindi mapigil ang tanong ni Javier sa dalaga, natigilan siya nang ma-realize ang tanong dito. Hi sir ha, pasimple, aminin na i-inlove ka na sa beauty ko. Nagdiriwang ang kanyang isip sa isipang nagugustuhan na siya ng amo. Nako sir, walang magkamali, ikaw, baka gusto mong mag-apply, ngiting turan sa amo. Nakita niya ang pagtaas ng kilay nito sa sinabi niya, joke lang naman sir, pabirong engos dito. Hindi nga, yung totoo, giit pa rin ang amo, masyado nang pinupukaw ni Bindang ang kanyang damdamin. Halos gusto niya na itong makita araw-araw, kasi kay Bindang, napapasaya ang araw niya kahit puro kapalpakan ang ginagawa. Totoo nga, walang magkamali boss, kahit bungal nga ayaw akong patusin, masyado daw akong matara ay baka daw pati panaginip ng magiging asawa ko. Nandoon pa rin ako at pinapagalitan ito, paliwanag sa amo. Napangiti na lamang si Javier saka nagpaalam na sa mga ito, kahit anong pilit kay Bindang na sumabay na sila sa kanya ay ayaw nito. Kinabukasan ay lumuwas na si Javier patungong Bulacan, magsisimula na kasi ang pista sa kanila, at nakailang tawag na naman ang kaibigan mula pa kagabi, hindi niya alam kung bakit masyadong determinado itong pauwiin siya, hindi gaya ng mga nakaraang 3 taon. Javier, bro, tuwang-tuwa si Diego nang makita ang kaibigan. Dumiretso si Javier sa bahay ng kaibigan upang makumusta, tutal ay wala naman ang mama niya dahil nasa Makati pa ito, hindi pa tapos ang charity activities na sinusuportahan. Grabe bro, matagal-tagal din tayong hindi nagkikita tura ni Javier sa kaibigan, nakita niyang mukhang masayang-masaya ang kaibigan, I think there's something in that smile Diego, dagdag pa nito. Hindi naman nagdamot si Diego sa kaibigan, I'm getting married, diretsahang turan sa kaibigan, halos hindi makapagsalita si Javier sa tinuran ng kaibigan. Really? Hindi makapaniwalang turan sa kausap, congrats, who's the lucky girl, si Lerma ba, tukoy sa long-time girlfriend nito noon? Isang magkabila ang baling ng ulo ang sinagot sa kanya, nope, dude, she's a very special girl, you will meet her tomorrow night, in our engagement, nakangiting turan ng kaibigan. So ito ang dahilan kung bakit masyadong determinado ito, aniya sa sarili. Parang bigla siyang nainggit sa kaibigan, doon namutawi sa isip ang magandang mukha ni Bindang. How about you bro, don't you have any plans to settle down? Baling na tanong ni Diego sa kanya, tumingin siya ng matiim sa kaibigan, hindi maikakailang in love ang kaibigan. Samantala, tumuloy sina Bindang sa bahay ng tiyahin ni Shelo, ayaw sana ng dalagita ay pinilit niya, upang ipaalam sa mga ito na nasa mabuting kalagayan ang dalagita. Nagpakita naman ang mga ito ng kagandahang asal sa pagdating nila, siguro'y na-realize na ng mga ito ang mga maling ginawa sa dalagita. Ate, engagement party ng ate ng best friend ko, inimbitahan tayo, masayang turan ang dalagita sa kanya. Naku ikaw na lang ang pumunta baka hindi ako kasali dyan, sagot niya dito, biglang lumungkot ang mukha. Huwag na lang din akong pumunta, paawa nitong turan. Sige na nga sasamahan na kita, turan niya nang bigla siyang yakapin nito. Thank you ate, I love you, masayang turan sa kanya, isa ito sa nagustuhan sa dalagita, masyadong bukas sa feelings at malambing. Suot ang kanilang simpleng bestida ay pumunta sila sa engagement party, naiilang si Bindang dahil wala naman siyang kakilala doon, nang makita ni Shelo ang kaibigang kapatid ng engaged na babae. Masyadong naging busy si Shelo sa mga dating kaibigan, kaya piniling umupo sa isang sulok nang lapitan siya ng isang lalaki, medyo naalibadbaran siya sa hitsura nito, although maganda ang suot na Amerikana nito. Hindi sa pamimintas pero wala talagang hitsura ito, you're so beautiful tonight, may I know your precious name, tahasang tanong sa kanya. Wow, hanep, English spoken dollar, aniya sa isip ng mapansing fluent mag-English ang lalaki, tutal ay mabait naman ay sinagot niya ito. I'm Ben Ilda Alforte but you can call me Bindang, sagot dito. Bagot na siyang kausap ang lalaki, pero wala pa ring Shelo na mahanap sa bulwagang kinagaganapan ng pagdiriwang. Can we dance? Rinig na tura ng lalaking kasama. Samantala, hindi alam ni Javier kung bakit kinakabahan siya. Ano ba naman, hindi naman ako ang engaged bakit mas kinakabahan pa ako kaysa kay Diego? Turan tukoy kay Diego na kanina pa hindi mapunat-panat ang ngiti sa labi,
batid niyang masayang-masaya ang kaibigan dahil natagpuan nito ang babaeng mamahalin. Ladies and gentlemen, bungad at agaw pansin ng babaeng may hawak ng mikropono, we gather here tonight for a very very special occasion for my dearest friend, and her strict instructor, who teaches her to be a good woman, an instructor who never fails to scolded her in times she was acted like a brat. Let's welcome the bride-to-be and soon-to-be Mrs. Diego Carillo Smith, Miss Diana Tuazon, saad ng MC sa kasabay-sabay na lumingon sa hagdan. Nakita niya ang isang napakagandang dalaga, parang prinsesa sa ayos nito, habang papalapit ay hindi niya maiwasang mamangha sa nakikita. Bindang, bulong sa sarili, hindi makapaniwala si Javier. Bindang, ulit-ulit ng utak, si Bindang ba siya? Ang hindi mapigil ang tanong sa sarili. Nakita niyang umabresyete ito sa kaibigan, nakikita ang mga ngiti ng mga ito, ngiti na tanda ng pag-ibig sa isa't isa, napalunok siya nang makitang papalapit ang mga ito sa kinaroroonan niya. Bro, meet my fiancée Diana Tuazon, hon, he's the one of my best friend since Rodel wasn't here, ani ni Diego nang biglang may samabad sa likuran nito. Huwag mo nga akong pinagluloko Bindang, sino ka bang talaga? Hindi mapigil ang turan ni Javier sa kasama. Napalunok si Bindang sa inasal ng amo, ngayon niya lang itong nakitang ganoon kaseryoso. Di ba sir alam nyo namang Benilda Alforte ang pangalan ko, maigting na turan sa amo. Baka kailangan kong magpasa ng biodata. Sabihin mo lang, dagdag niya nang maalala ang halos 100 biodatang ginawa. Hindi ba ikaw si Diana Tuazon? Maang natanong niya upang kunin ang reaksyon nito sa pangalang binanggit. Napakunot noo ito at napasimangot sa kanya. Nako, di ko ipagpapalit ang pangalan ko dyan, mas maganda pa rin ang Benilda Alforte. Anito, sino ba si Diana Tuazon? Don't tell me sir bagong itutumba ko na naman yan, baka sa susunod hindi na lang sa bunot ang abot ko, kundi bagbog sarado na kapag nagtagpo-tagpo ang mga exes mo. Nakasimangot na turan sa amo. Magaling magtago, aniya sa sarili nang makitang hindi man lang nabahala ang babae, nang banggitin ang pangalang ginagamit pag nasa harap ng kaibigan, nang biglang magring ang cellphone nito. Mabilis tiningnan ni Bindang kung sino ang tumatawag sa lumang modelo ng cellphone niya, nakitang si Shelo ang tumatawag. Mabilis na pinindot ang answer button pero hindi niya mapindot-pindot. Anak ng tipaklong oo, naghang pa yata ang high-tech kong cellphone, wala sa sariling turan nang maalalang bumagsak nga pala ito kanina, abala siyang itaktak at pagpagin ang cellphone nang biglang umayos, hello, Shelo, agad na sagot sa dalagita. Nag-aalalang boses nito ang bumungad sa kanya, yes, I'm fine thank you, sagot sa dalagita nang marinig ang biglaang pagbunghalit ng tawa ng lalaking kasama, tumingin siya dito at sumimangot dahilan para tumigil ito. Maging si Shelo sa kabilang linya, ay tinutudyo siya ng malamang kasama niya ang kanyang boss. Hindi mapigil ang magbunghalit ng tawa si Javier nang marinig ang sagot ni Bindang, very usual at talagang kinarer nito ang pagsasabi ng I'm fine, thank you, napansin niya rin ang cellphone tinataktak nito kanina, kung siya ang babaeng pakakasal kay Diego. Paanong ganito ang cellphone, mayaman ang pamilya nito, aniya sa sarili habang inaanalisa ang mga bagay ukol sa babae. Bakit kasi hindi ka bumili ng bagong model, hindi niya mapigil ang bulalas sa babae. Wala pa akong datong if ever meron man na may datong, baka 3 ganito rin bibilhin para laging may reserba, turan niya sa amo, in this climate now we need to be practical, English niya sa amo. Ano, mabilis na sabad ni Javier sabay kunot noo na naguguluhan sa sinabi ni Bindang. Nako sir, itatagalog ko ha, sabi ko, sa panahon ngayon kailangan nating maging praktikal, gets mo, mataray na turan sa amo. In this climate now, sa panahon ngayon, osal sa sarili ni Javier saka napabaling kay Bindang, wala siyang masabi rito, imbes na magalit sa pagpapanggap nito ay napapangiti siya sa nakikita ngayon. Maglilimang araw na si Javier sa Bulacan, nakabalik na rin sa London si Jonathan at 2 araw nang hindi nakikita si Bindang mula nang makita niya ito sa daan. Puntahan mo na kasi kina Shelo, alam mo naman diba, pero ayaw naman niyang puntahan ito. Kuya Javier, boses ng binatilyong kapatid ni Diego, ngiting-ngiti ito sa kanya at pormadong-pormado ang ayos. Hanep, Jonathan saan ang punta natin? Tanong sa binatilyo, napakamot ito ng ulo.
Kuya, dumating kasi ang babaeng matagal kong nililigawan at may date kami ngayon, bulong sa kanya. Ngumiti siya sa binatilyo, gwapo rin ito kap-ares ng kuya, medyo may pagkapatpatin lang siguro pag nagkaedad. Ay gaganda rin ang katawan, parang sila lang din noong binatilyo pa sila. Oh, anong problema kung may date ka? Hindi ka ba binigyan ni Diego ng pang-date? Natatawang Turan sabay bunot ng wallet sa bulsa. Nako, kuya, hindi yan ang problema ko kasi may kasama daw siya, ate niya, nasabi ko nang hahanapan ko rin ng date, anito sabay kamot ng ulo, alam na niya ang ibig sabihin nito, not bad. Why not to try? Total bored na siya. Hindi pa nito sinasabi ay umukay na siya. Nagliwanag ang mukha nito at ngumiti. Saglit lang siyang nagpalit at umalis na sila upang katagpuin ang mga date nila. Kahit papaano ay na-excite si Javier, para tuloy teenager ang feeling niya. Nahawa sa binatilyong kasama nang biglang lumitaw sa isip ang magandang mukha ni Bindang. Samantala, halos di matapos-tapos si Cielo sa kung ano ang isusuot sa date niya sa nanliligaw sa kanya. Ano ka ba, Cielo? Anong petsa na? Baka mapanes na ang ipapakain sa atin ng kadate mo. Angal ni Bindang, as usual ay isasama naman siya, gawin ba siyang chaperone nito? Buti kong may kadate din siya. Saglit lang naman ate, excited ka naman masyado, alas 7 pa lang kaya, alas 8 pa ang usapan, maktol ni Cielo sa kanya. Sabagay, kailangang magpakipot muna, aniya sa sarili, makakalibre siya ng kain. Sabi ni Cielo ay mayaman ang nanliligaw dito. Si sir kaya, kailan ako liligawan? Anang sa sarili, asa tudyo ng utak. Simple lang ang ayos ni Bindang, isang simpleng bestida ang pinasuot ni Cielo sa kanya. Pero lumutang ang natural na ganda nito at inayusan pa siya nito kahit ayaw niya, okay na sa kanya kasi ang lip gloss at pulbus. Pero mapilit si Cielo kaya di na siya nagpapilit pa. Tuwang-tuwa nga ito matapos siyang make-up-an dahil talagang gumanda siya to the max, tinudyo pa nga siya na parang siya pa ang may date. Hindi siya mapakali sa kinauupuhan sa loob ng isang sikat na restaurant, ngayon lang siya nakapasok sa ganito kagarbong restaurant. Relax lang ate, bulong ni Cielo sa kanya nang may dumating na waiter at binigay ang menu sa kanila, pero sinabihan ni Cielo na may hinihintay pa sila. Wala siyang magawa kaya binuklat ang menu na nasa harap, napadilat siya ng mata, isang order ng palabok 230 na. Kare-kare, basa niya na 200 pesos, aatakihin yata siya sa sakit sa puso sa mga presyo ng pagkain sa kinaroroonan, pera nga niya sa wallet niya 100 lang. Pamasahe pa uwi baka pati tinapay hindi pa niya mabili. Ate ayan na siya, kilig na tura ni Cielo, tuon pa rin ang mata sa menu na nasa harap. OMG, bulalas ni Cielo, dahilan para lingunin ang kadate nito, maging siya ay nabigla nang makita ang kasama ng binatilyo. Kasir, anes ng puso, maaaring simpleng t-shirt at kupesing maong na pantalon ang suot ng lalaki pero napakagwapo nito sa rugged look niya. Nabigla si Javier nang makita ang dalawang babaeng nakaupo sa paruroonan nila ni Jonathan, hindi niya akalaing ang babaeng laman ng isip bago dumating si Jonathan ay makikita ngayon. Napakaganda ni Bindang, sa ayos niya ngayon, hindi mapagkakamalang siya ang babaeng papakasalan ng kaibigan ng maalala ang binatilyo, bakas sa mukha nito ang pagkabigla sa nakikitang babae. Ate Diana, bulalas nito na tila nag-alangan pa pero pagkalapit ay muli itong nagsalita, ate, ikaw nga, anito sa katuluyang lumapit kay Bindang upang hagkan sa pisngi. Nagetla rin si Bindang sa ginawi ng binatilyo at maging si Cielo, ay napapantastikuhan kung paano kilala ni Jonathan ang ate Bindang niya. Ate, di ba lumipad ka kaninang umaga patungong London, saad ng binatilyo sa kanya? Lipad, London, kunot noong ulit sa sinabi ng binata. Kilala mo ba ako? Hindi makapaniwalang tura ni Bindang sa binata? Oo, ikaw si Diana Tuazon, noong isang araw nga lang ang engagement niyo ni Kuya Diego, di ba Kuya Javier nando doon ka pa nga belang sa kanya nito? Diana Tuazon, ulit sa sinabi ng binatilyo, ito ang pangalang binanggit ng amo nang minsang magkita sila. Nilingon ang amo para makita ang reaksyon, wala siyang ideya sa pinagsasabi ng mga ito. Pero ninay ako si Diana Tuazon, turan sa binatilyo, napao ito sa sinabi niya. Oh, hindi nga ako si Diana Tuazon, pag-uulit niya, nakita ni Javier ang pagkalitong namamayani sa alalay.
Bakit mo sinabing siya si Diana Tuazon Ben Ilda Alforte ang totoong pangalan niya? Rinig nilang tanong ni Cielo kay Jonathan, maging si Jonathan ay napatigil na. Lumipad si Ate Diana sa London, dahil naroon daw ang kakambal nito, maang naturan pa nito. Kambal, sab-ayang bigkas ni Bindang at Javier. Oo, yun ang sabi, anito, nagkatinginan silang lahat, gulong-gulo ang utak ni Bindang, agad na binunot ng binatilyo ang wallet nito, at linabas mula roon ang isang larawan ng isang babae, mukha niya ang nakikita mula roon. Pinakatitigan ang larawan maging si Javier, ay nakatingin din sa larawan ng naalala nito ang nunal sa ilalim ng kilay ni Bindang, na wala sa babaeng nasa larawan. Kung ang kakambal ni Ate Diana ay nasa London, maaaring triplets kayo, sa pantahan ni Jonathan, may kaibigan kasi si Ate Diana sa London nang minsan makita niya ito, akala niya siya si Ate Diana kaya in-approach niya ito, pero nalaman niyang hindi ito ang Ate Diana niya. Kaya pinuntahan ng pamilya ni Ate sa London para kuning maid of honor nito at makilala na rin sila, pagkukwento pa ng binatilyo. Lumapit si Javier kay Bindang sabay hawak sa kamay nito. Kung gusto mong malaman ang kasagutan, susunduin kita sa oras na bumalik sila, rinig niyang wika ng boss. Saka binalingan ang binatilyo, huwag mo munang babanggitan ito kahit na sinuman, bilin sa binata. Maging siya ay nahihiwagahan sa kung anong katauhan meron ang kanyang alalay. Kung hindi ito si Diana Tuazon, bakit niya ito kamukha at bakit iba ang pamilyang kinagiznan nito?